Tuwang-tuwa ang ama ni Hanho sa kanyang bagong pioneer class. Ang ina ni Hanho ay pumili ng isang 1-star na chef card, ngunit sinabi ni Hanho sa kanyang ina na dapat ay pumili siya ng isang klase na maaaring makatulong sa kanila sa kanilang mga laban. Nalungkot ang mga magulang ni Hanho matapos itong marinig dahil pinalaki nila si Hanho sa loob ng 20 taon, at ngayon ay gusto ng kanilang anak na mag-away sila. Si Ji So-yeon ay pumili ng isang 3-star hitman card. Ang kanyang bagong passive skill, na Supreme Sense, ay nagpapataas ng kanyang senses sa tuwing siya ay nasa panganib. Iniisip ni Ji So-yeon na kailangan niyang maging mas malakas para mas makatulong siya kay Song-woo. Hiniling ni Song-woo sa ama ni Hanho na ipaliwanag ang mga kakayahan ng pioneer. Ang skills nito ay nagkakahalaga ng 10 mana bawat 10 minuto, upang lumikha ng isang safe zone na may surface area na 2,150 square feet at height limit na 33 feet. Kapag naubusan na ng mana ang user, ang skill na ito ay magsisimulang kumonsumo ng 100 ginto kada bawat 10 minuto. Ang shield sa paligid ng zone ay nagre-regenerate at naka-standby palagi sa tagal ng panahon, ngunit maaaring sirain ito ng mga malalakas na pag-atake. Sinabi sa kanila ni Song-woo na hindi nila kayang gamitin ang kasanayang ito sa ngayon at gagamitin lang ito para sa mga emergency. Sinabi ni Song-woo sa kanila ang tungkol sa ibang mga grupo na may mga pioneer, na maaaring abusuhin ang kanilang kapangyarihan at kailangan nilang umiwas sa mga ito. Samantala, ang mga dragon ay nakapagpahinga ng sapat at ito'y umalis na. Sinabi ni Song-woo kay Hanho na tingnan ang lokasyon ng isang tindahan o isang roulette machine sa forum, dahil kailangan niyang gastusin ang kanyang ginto para lumakas. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng mga tunog ng motor, at sila ay naging alerto. Si Song-woo ay may naisip, tatanungin nila ang mga naka-motorbike tungkol sa lokasyon ng tindahan. Lumalabas, na no-stock pala ang mga delinkwenteng ito sa isang meat shop habang hinihintay na umalis ang mga dragon. Ang kanilang leader, si Taesong, ay isang level 6 fighter at nangangailangan ng kaunting ginto upang makapag-spin ng silver roulette sa puntong ito. Dumating sila Taesong sa kanilang hideout, ngunit ito ay kahina-hinalang mas tahimik kaysa sa karaniwan. Nang makapasok siya sa isang silid, nadatnan niya ang kanyang mga kaibigan doon, ngunit medyo nalulungkot sila tungkol sa isang bagay. Ang isa sa kanila ay nagsabi kay Taesong na ang kanilang kaibigan na si Eugene ay hindi nakakolekta ng sapat na pera, kaya ang vampira ay kinagat siya at ginawang low-rank vampire class. Medyo nalungkot si Taesong matapos makita ang kanyang kaibigan na naging low-rank vampire. May isang vampira na naruroon sa silid, at tinanong niya si Taesong kung bakit niya pinatay ang kanyang dating pinuno, si Woo-seok. Sumagot si Taesong na wala na siyang ibang pagpipilian dahil ang dati nilang pinuno na si Woo-seok ay naging ganap na vampira at nakapatay ng maraming tao. Sinabi ngayon ng vampira kay Taesong na susunod niyang papatayin silang lahat kapag hindi sila nakakuha ng 10,000 gold sa loob ng 2 araw. Biglang pumasok si Seong-woo kasama ang kanyang party, at hindi siya masaya sa narinig na service sa binigay nito sa mga thugs. Nagtanong ang vampira kung ano ang gusto nila, at sumagot si Seong-woo na gusto niya ang lahat ng mayroon sila. Nagalit ang vampira, at makikita ang kanyang mga pangil. Matapos makita ang kanyang mga pangil, napagkamalan ni Seong-woo na siya ang tunay na boss ng mga thugs sa H Apartments. Sinugod ng vampira si Seong-woo, ngunit hinawakan ng mga skeleton ang kanyang mga kamay. Sinaksak ni Seong-woo ang lalamunan ng vampira at binalaan ito na huwag siyang gagalaw, kung hindi ay lilipad ang kanyang ulo. Tinanong siya ni Seong-woo kung siya ang vampire lord, at nagsimula itong tumawa. Ang vampira ay medyo malakas, at binasag niya ang mga skeleton na nakahawak sa kanya gamit ang kanyang mga kamay. Tinupi at inalis din niya ang espadang tumagos sa kanyang lalamunan gamit ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang atakihin muli si Seong-woo, ngunit sa pagkakataong ito ay natamaan siya ng mga dagger ni Hanho. Sinugod ni Jisoo ang vampira at pinutol ang kalahati ng kanyang braso. Sinubukan ng vampira na i-regenerate ang kanyang braso ngunit nasunog ito sa kalagitnaan dahil sa fire whetstone effect ni Jisoo yun. Inatake muli ni Jisoo ang vampira, at sa pagkakataong ito ay tuluyan niyang pinutol ang nasunog na braso ng vampira. Malapit siyang tamaan ng vampira sa pamamagitan ng paghagis ng piraso ng espada na nakabara sa kanyang lalamunan, ngunit nagawa niyang iwasan ito salamat sa kanyang bagong nakuhang skills, na Supreme Sense. Dahil sa bagong skills ni Seong-woo,
ang kanyang mga skeleton ay nag-buffed, at ang vampira ay 10 times na huminaa. Sinimulan ng mga skeleton orc na bugbugin ang vampira gamit ang kanilang mga kamay. Hindi na makayanan ng vampira ang pambubugbog, at sumuko siya sa party ni Seongwoo. Pero sa totoo lang, nagpapanggap lang siyang susuko para kahit papaano ay matatapos niya si Seongwoo sa sandaling ibababa niya ang kanyang depensa. Si Seongwoo ay hindi na bata, at nakikita niya ang kanyang kasinungalingan. Gumawa si Seongwoo ng mga sibat na tumusok sa vampira, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Tinanong ni Seongwoo ang vampira kung sapat na ba, o gusto niya ng mas marami pang sibat. Sinabi ng vampira kay Seongwoo na kahit nagawa nilang talunin siya, darating din ang araw na matutupad ang tunay na plano ng kanilang boss, at papatayin ang mga katulad ni Seongwoo. Sapat na ang narinig ni Seongwoo, kaya sinabihan niya si Ji So-yeon na tapusin ang vampira, at nakatanggap siya ng 322 na ginto para sa pagpatay sa isang manlalaro. Nagulat si Taesong matapos masaksihan ang laban, at humingi siya ng awa. Sinabi niya kay Seongwoo na wala siyang kinalaman sa vampirang iyon. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na hindi ito mahalaga, at dapat nilang ibigay ang lahat ng nakuha nila. Sinabi ni Hanho kay Seongwoo na ang mga third-rate na thug na ito ay may mas kaunting mga ginto kaysa sa inaasahan niya. Iniisip ni Ji So-yeon na baka konektado ang vampirang ito sa vampira sa H Apartments. Sinabi sa kanila ni Seongwoo na ang boss ng vampira ay nagpapalakas ng kapangyarihan, at siya ay medyo tuso. Ginagamit niya ang mga mababang rank na mga vampirang ito para mangolekta ng ginto para sa kanya. Nababahala si Seongwoo dahil ang vampirang napatay nila ay may kakayahang din gawing low-rank vampire ang ibang tao, at hindi magtatagal ay kakalat ang vampira na parang virus. Kailangang maging mas malakas ang party ni Seongwoo dahil halos hindi nila matalo ang isang vampira, at kung aatakihin sila ng maraming vampira ng sabay-sabay, mapapatay sila. Tinanong ni Seongwoo si Taesong kung may malapit na tindahan, at masayang itinuro ni Taesong ang daan. Ngunit biglang, isang red window ng mensahe ng system ang nagpa-pop up. May tanong sa mensaheng ito, nagtatanong tungkol sa kung ano ang dapat gawin sa mga taong arogante na hindi pumili ng anumang card sa second selection class para sa mga manlalaro. Si Seongwoo ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Biglang natakot ang isang delinkwenteng nagngangalang si Minsek dahil hindi siya pumili ng anumang card sa second selection class. Hindi siya kailanman nagtiwala sa sistemang ito, kaya hindi siya pumili ng anuman. Sinabi niya kay Taesong na hindi lang siya. Hindi rin pumili ng card si Jaehee. Ang isa pang pulang mensahe ng system ay nagpa-pop up, na nagsasaad na ang system ay gagawing halimaw ang lahat ng mga taong hindi pumili ng anumang mga card. Si Minsek ay malapit ng maging isang halimaw, at sinabi sa kanila na tumakas mula sa kanya. Natakot si Seongwoo dahil kapag sila ay ganap na nag-transform na bilang halimaw, hindi na sila magkakaroon ng chance sa laban sa kanila. Sinabi ni Seongwoo sa iba na ito lang ang kanilang pagkakataon, at dapat nilang atakihin agad sila. Si Righty at ang iba pa niyang mga skeleton ay sumugod sa kanila bago pa makumplito ang kanilang pagbabagong anyo. Si Seongwoo ay medyo nag-aalangan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang mga skeleton ay nagsimulang umatake sa kanila, ngunit isang skeleton soldier ang namatay sa isang malamya na hampas mula sa isang taong lobo, at ito ay nagpapatunay na si Seongwoo ay tama. Kailangan nilang mapatay ito bago pa maging ganap na isang halimaw. Sa wakas, ang mga skeleton ni Seongwoo ay nagawang patayin silang dalawa, at si Seongwoo ay nakatanggap ng 6,000 na ginto para sa pagpatay sa kanila, at ang kanyang level ay tumaas sa level 8. Si Seongwoo ay namangha dahil ang mga lobo na kanilang pinatay sa labas ng apartment ni Hanho ay nagkakahalaga lamang ng 240 na gold coins, at ang mga taong lobo na ito ay hindi pa ganap na nag-transform, ay nagkakahalaga ng 3,000 ginto bawat isa. Pumili si Seongwoo ng random na stats card bilang kanyang level up na reward, at tumaas ng 3 points ang kanyang speed. Natatakot si Hanho dahil kailangan nilang labanan ngayon ang mga malalakas na halimaw na tulad nitong mga taong lobo. May plano si Seongwoo, hanggang ngayon ay hindi pa niya sinusubukang gumawa ng patay na tao sa kanyang mga skeleton dahil alam niya na magkakaroon ng masamang impresyon sa kanya ang iba. Ngunit ngayon ay nagbago na ang sitwasyon. Matagumpay na nais-summon ni Seongwoo ang 2 taong globo sa kanyang mga skeleton. Sa tingin niya na pareho silang kasing lakas ng mga vampira.
Medyo nag-aalala si Taesong dahil ginawa ni Seongwoo ang kanyang namatay na kaibigan sa kanyang skeleton. Muli siyang tinanong ni Seongwoo tungkol sa tindahan, at sinabi niya kay Seongwoo na ang tindahan ay nasa isang used car complex. Ang grupo ni Taesong ay nagnanakaw lamang ng ginto sa iba, ngunit ang grupong sumasakop sa used car complex ay direktang nagtatrabaho sa ilalim ng mga bampira at kumikidnap sila ng mga tao para sa mga bampira din. Pagdating nila sa car complex, naramdaman ni Seongwoo na parang may mali dahil masyadong tahimik ang lugar na ito, at walang mga bantay sa paligid. Kasama rin nila ang bampira na kaibigan ni Taesong. Nakarinig sila ng mga sigaw mula sa malapit, at nagsimula silang tahimik na nagmamasid sa sitwasyon. May isang bear monster at isang bampira na naglalaban. Sinusuntok ng oso ang bampira na parang training bag. Napansin ni Seongwoo ang mga kadena sa mga kamay ng oso. Tao pala ang oso at hindi siya nakapili ng card class dahil nakatali ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay naging oso at pinatay ang iba pang mga bampira. Muling inatake ng huling bampira ang oso gamit ang mga pangil nito at nagawang masugitan ito ng kaunti. Sa puntong ito, ang bampira at ang oso ay nasa kanilang limitasyon. Pareho silang umatake sa isa't isa, ngunit agad silang pinatay ng mga skeleton werewolf ni Seongwoo. Nakatanggap siya ng 3,500 na ginto para sa pagpatay sa oso, at ginawa niya rin itong skeleton. Nakita ni Hanho ang bus ni Kyungso, na ang boy sibat mula sa paaralan, na nagmamaneho. Iniisip ni Jisoo na kinidnap sila ng mga bampira. Sasabihin na sana ni Taesong sa kanila ang lokasyon ng tindahan, ngunit ang kaibigan niyang si Yujin, na naging bampira, ay sinapian ng tunay na boss ng mga bampira. Nandito siya para panuurin kung sino ang pumatay sa kanyang mga alaga. Dumating sa punto ang Vampire Lord at sinabi kay Seongwoo na isa lamang siyang insekto. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang skill upang magdulot ng lesser curse kay Seongwoo. Ngayon kailangan ni Seongwoo ng holy magic para masuri at ma-neutralize ang curse na ito. Sinimulan ng Vampire Lord ang pagbubuga ng bullcrap, ngunit buong lakas siyang sinipa ni Seongwoo. May maliit na pulang marka ng curse na naiwan sa kamay ni Seongwoo, ngunit hindi ito nakakaapekto kay Seongwoo sa ngayon. Si Hanho ay isang priest class, kaya maaaring matulungan niya si Seongwoo sa kanyang sumpa. Sinubukan ni Hanho na alisin ang sumpa ni Seongwoo, ngunit ang kanyang ability ay masyadong pangmahina. Si Seongwoo ay minarkahan ng exclusive skill ng Vampire Lord na Trace of Blood, at ang kanyang lokasyon ay malalantad sa Vampire Lord tuwing 12 oras. Ang naturang kalagayan ni Seongwoo ay nag-trigger ng isang special quest na tinatawag na No Country for Wicked Men. Kailangan niyang patayin ang Vampire Lord, at makakatanggap siya ng 30,000 na gold at isang C-rank item ticket para sa pagkumpleto ng gawain ito. Ang Vampire Lord ay hindi titigil sa pagpaplano laban kay Seongwoo hanggang sa may mamamatay na isa sa kanila. Pumunta sila sa D-rank store, at parang medyo iba ito sa roulette machine na nakita nila sa paaralan. Nauna si Seongwoo, at mayroon siyang isang unlimited rank roulette ticket. Iyon ang reward na natanggap niya pagkatapos niyang pumatay ng 100 orc sa paaralan, ngunit naisave niya ang ticket na iyon para sa ibang pagkakataon. Nag-click si Seongwoo sa 10,000 na gold na opsyon, at may 3 opsyon ang nag-pop up. Nag-click si Seongwoo sa first place prize ball, at nakatanggap siya ng 5 balls. Pagkatapos gamitin ang mga ito, nakatanggap siya ng isang legendary rank na Master Craftsman na skill coupon. Pagkatapos gamitin ang coupon, nakakuha siya ng eksklusibong master class na skill na tinatawag na Refuge in the Void. Ang kasanayang ito ay nagkakahalaga ng 0 mana at lumilikha ng espasyo para sa kanyang mga skeleton upang makapagpahinga at makarecover. Maaari niyang masummon ang kanyang mga skeleton sa kanyang kasalukuyang lugar anumang oras. Mayroon ding sub-skill na tinatawag na The Great Spirit. Kung si Seongwoo ay magtatawag ng maraming skeleton ng sabay-sabay, ito ay magti-trigger ng Curse of Death na kumakalat sa lugar. Tataas ang range at epekto nito habang dumarami ang kanyang mga skeleton, at may cooldown na 1 oras ang skill na ito. Si Hanho at Jisoo ay namangha sa swerte ni Seongwoo. Ginamit ni Seongwoo ang kanyang kakayahan upang ibalik ang kanyang mga skeleton sa void. Ang kasanayang ito ay lubos na kapaki-pakinabang, at ngayon ay maaari na siyang gumalaw ng hindi natatakot ang iba sa kanyang mga skeleton.
Si Hanho at Ji Soyeon ay hindi kasing swerte ni Seongwoo. Si Ji Soyeon ay nakakuha ng B-rank survival package, at si Hanho ay nakakuha ng isang normal na armor na tinatawag na Tough Bullhide Cuirass. Sa kabilang eksena, sa ibang lokasyon kung saan nakatayo si Boy Sibat na si Kyung-soo Lee sa paligid ng maraming bangkay. Pinagsisisihan niya ang kanyang desisyon na humiwalay sa party ni Seongwoo sa labas ng campus college. Nagawa nilang makarating sa military base noong nakaraan, ngunit nawasak na ito. Nagsimulang magpanik ang iba pang nakaligtas matapos mapanood ang kasalukuyang sitwasyon ng military base. Ang lahat ng kanilang pagsisisi ay nakatutok kay Boy Sibat Kyung-soo dahil siya ang nagmungkahi ng ideya na pumunta sa base militar. Isa sa mga kaibigan ni Kyung-soo ang nagsabi sa kanya tungkol sa Hwasong Fortress, at nagpa siya si Kyung-soo na magtungo doon. Ngunit ito ay isang masamang desisyon dahil ang naghihintay sa kanila ay mga halimaw na anyong tao. Sinipa ng isa sa mga vampira si Spearman Kyung-soo at sinabing dadalhin siya sa kusina at gagawin siyang pagkain kapag tumigil siya sa pagtatrabaho. Si Spearman Kyung-soo ay may pag-aalinlangan dahil alam niyang papatayin siya ng mga vampirang ito kapag nakahanap na sila ng ibang kapalit sa kanya. Dinala ng mga vampira ang mga nakaligtas na tao sa isang gusali, ngunit biglang hinarang ang kanilang daanan at walang iba kundi si Righty. Hinahamon ni Righty ang isa sa mga vampira. Iniisip ng mga vampira na si Righty ay isang bago, at mahinang uri ng halimaw, at sumugod sila sa kanya. Ito ay isang bitag, at ang mga vampira ay napako sa mga sibat na gawa sa buto. Ang isa sa mga vampira ay naguguluhan pa rin sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi nagtagal, lumabas ang mga skeleton ni Seongwoo mula sa void. Naging masaya si Spearman Kyung-soo matapos makita si Seongwoo, at masaya rin si Seongwoo matapos siyang makitang buhay. Iniisip ni Kyung-soo na mas lumakas si Seongwoo kaysa sa huling pagkikita na naghiwalay sila. Kumpiyansa pa rin ang mga vampira na kaya nilang manalo. Sinabihan ni Seongwoo ang kanyang mga skeleton na patayin ang lahat at iwan na lamang ang isang vampira na buhay para ma-interrogate siya. Iniisip ni Spearman Kyung-soo na kahit si Ji Soyeon ay lumakas, ngunit siya ay nag-aalinlangan sa improvement ni Hanho, na nagtatago sa likod ni Righty. Ang huling natitirang vampira ay nagmamakaawa sa kanila na iligtas ang kanyang buhay. Tinanong ni Seongwoo ang vampira tungkol sa eksaktong bilang ng mga manlalaro at vampira sa loob ng pabrika, pati na rin ang mga detalye tungkol sa kanilang mga level. May level 5 vampire manager sila sa loob. Mayroong 12 manlalaro na nagtatrabaho sa kanila, at ang pinakamataas ay nasa level 4. Nagpapasalamat si Seongwoo sa kanyang pagiging tapat, ngunit hindi pa rin siya nito pababayaan. Patuloy siyang nagmamakaawa para sa kanyang buhay, ngunit sinaksak siya ni Spearman Kyung-soo mula sa likuran. Upang makapaghiganti para sa kanyang mga kaibigan, si Kyung-soo ay nagsimulang umiyak, nawala ang kanyang mga kaibigan na pinatay ng mga vampira. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na ginawa niya ang tama, nagbago ang mundo, ngunit hindi nila maaaring hayaang gumala ang mga hamak na tulad ng mga vampirang ito. Sa loob ng pabrika, sinabi ng ilang hunters sa vampire manager na hinuhuli nila ang mga tao ayon sa utos, ngunit hindi nila alam kung hanggang kailan nila ito mapapanatili. Sinabi sa kanila ng vampire manager na ang mga taong ito ay madaling mahuli, at sila ang kanilang pagkain at kalakasan. Kapag natupad na ang tunay na plano ng kanilang leader, sila ang magiging pinakamataas na predator sa bagong mundong ito. Naging masaya ang ilang manlalaro dahil magiging vampira din sila kapag pinagpatuloy nila ito. Pumasok si Seongwoo sa loob at sinabi sa kanila na lahat sila ay nangangarap ng gising. Tinanong siya ng vampire manager tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Naging masaya ang mga school survivors sa mga kulungan matapos makita ulit si Seongwoo. Nagalit ang vampire manager at sinabihan silang tumahimik. Susubukan ng vampire manager ang kanyang lakas, ngunit handa si Seongwoo na durugin siya sa lugar na ito gamit ang kanyang mga kakayahan. Hindi nagtagal, ang mga vampira at manlalaro ay nilamon ng itim na usok. Ang vampire manager at ang mga manlalaro ay nalilito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, at sila ay naapektuhan ng Curse of Death, na nagpapababa ng kanilang mga estatistika ng husto. Nagsimulang sumugod ang mga skeleton ni Seongwoo patungo sa mga manlalaro. Sinabihan sila ng vampire manager na huminahon, at kailangan lang nilang patayin si Seongwoo, at ang kanyang mga skeleton ay titigil sa paggana.
Sinubukan ng vampire manager na direktang umatake kay Seongwoo, ngunit binato siya ni Hanho ng isang bote ng slime liquid sa kanyang mukha. Iniligtas ni Ji Soo-yeon ang mga survivor sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga kulungan gamit ang kanyang espada. Pumasok sa loob si Spearman Kyung-soo sakay ng kanyang bus at sinabihan ang mga survivors na pumasok sa loob. Ang vampire manager ay naasar sa kasalukuyang sitwasyon, si Righty ay tumalon sa kanya at pinutol ang isa sa mga braso ng vampire manager. Ang vampire lord ay nagmamasid sa laban sa pamamagitan ng vampire manager, at ipinahiram ang kaunting lakas niya. Ang vampire manager ay naging isang high-level vampire at inactivate ang skill berserk mode. Natakot si Hanho matapos makita ang totoong anyo ng vampire manager. Sinubukan ng vampire manager na sumugod kay Seongwoo, ngunit pinalibutan siya ng mga skeleton. Nasira ng vampire manager ang isang skeleton orc sa isang atake, pero inatake din siya mula sa likod ng isang werewolf skeleton. Sinuntok ng vampire manager ang werewolf skeleton ng buong lakas, ngunit hiniwa siya mula sa likuran ng isa pang werewolf skeleton. Tumalon si Ji Soo-yeon at nagawang laslasin ang likod ng vampire manager. Hinawakan ni Jisoo si Righty at inihagis sa direksyon ng vampire manager, at nagawa rin niyang makaslash attack sa vampira. Dalawang orc skeleton ang sumusubok na umatake mula sa likuran, ngunit madali silang winasak ng vampira. Pinuhay ni Seongwoo ang iba pang patay na halimaw sa lugar, ngunit nag-aalala siya dahil sa tingin niya ay mauubusan siya ng mga skeleton bago mawala ang berserk skill ng vampire manager. Siya ay isang subordinate lamang ng vampire lord, ngunit si Seongwoo at ang kanyang partido ay nahihirapan sa pakikipaglaban sa kanya. Medyo maswerte si Seongwoo dahil napansin niya ang isang patay na bangkay ng lobo na nakahandusay. Pinuhay niya ang lobo, at lahat ng kanyang werewolf skeleton ay nakatanggap ng maraming buff synergy dahil sa mga skills ng werewolves. Nagawa ng mga werewolf skeleton na ipin-down ang vampire manager. Sinabihan siya ni Seongwoo na ihatid ang kanyang mensahe sa kanilang boss na ang kanilang negosyo sa Hwasong ay nalugi na. Nakatanggap si Seongwoo ng 10,000 na ginto para sa pagpatay sa isang espesyal na manlalaro. Sinubukan ni Seongwoo na buhayin ang vampire manager, at nagtagumpay siya sa kanyang unang pagsubok dito. Isang mensahe ang lumalabas na maaari na ngayong suriin ni Seongwoo ang mga memory fragment ng namatay. Nakakuha ng flashback si Seongwoo mula sa memory fragment ng vampire manager na si Kim. Sa flashback, tinanong ng vampire lord ang mga manager tungkol sa tunay na layunin ng larong ito, ngunit walang sagot ang mga manager para dito. Sinabi sa kanila ng vampire lord na wala rin siyang ideya tungkol sa tunay na layunin ng larong ito, ngunit sigurado siya tungkol sa isang bagay, na kailangan nilang mag-evolve sa isang ganap na naiibang species at gumawa ng isang bagong kaayusan sa mundo. Sinabi ng vampire lord sa mga managers na nakakuha siya ng bagong quest. Kailangan niya ang kanilang tulong sa paghahanap at inutusan si Manager Kim na maghanda ng pagkain at mga supply sa pagsasaka. Mang-akit sila ng mga survivors at magsagawa ng isang magandang salo-salo. Nagalit si Seongwoo matapos marinig ang mga plano ng vampire lord. Bigla, nakatanggap siya ng eksklusibong quest na tinatawag na Master of Death. Kailangan niyang pigilan o hadlangan ang mangyayaring malaking patayan. Maraming patayan ang nangyayari sa mundong ito, ngunit ang mangyayaring ito ay nakatali sa kapalaran ni Seongwoo. Maaari niyang iligtas ang iba o kunin ang kanilang mga bangkay. Sinusubukan ni Hanho na gisingin si Seongwoo, ngunit ang kanyang kamalayan ay nasa loob ng memory fragment. Iniisip ni Hanho na namatay si Seongwoo dahil binuhay niya ang vampira, at nagsimula siyang umiyak. Nagising si Seongwoo at sinabihan si Hanho na hindi siya mamamatay sa harap niya. Ikinwento rin niya sa kanila ang lahat ng nakita niya sa memory fragment ng vampire manager. Medyo nadismaya ang vampire lord dahil pinatay ni Seongwoo ang kanyang vampire manager kahit na pinahiram niya ito ng kaunting lakas. Tinanong siya ni Madam Yang kung maaaring magdulot ng banta si Seongwoo sa kanyang mga plano, at sumagot ang vampire lord na hindi siya mapapatay ni Seongwoo gamit lamang ang kanyang maliliit na skeleton. Si Madam Yang ay nagsimulang mamula sa takot matapos itong marinig. Sinabi sa kanya ng vampire lord na pagkatapos ng dakilang kapistahan, hahanapin niya si Seongwoo gamit ang curse at papatayin siya. Kinaumagahan, ipinaalam ni Hanho kay Seongwoo na may malaking nangyayari sa mga online forum,
at tila sinusubukan ng mga vampira na mang-akit ng maraming manlalaro hanggat maaari. Ang post ay ginawa ng isang lalaki na nagngangalang Manager Gu, at nakasulat sa post na tinatanggap nila ang lahat ng survivors, at walang sinuman ang kailangang magbayad ng ginto upang makapasok sa kanilang kampo, at maaari din nilang ma-secured ang kanilang kaligtasan. Magpo-post na sana si Hanho ng komento laban sa post na iyon, ngunit pinigilan siya ni Seongwoo. Kung naalerto ang mga tao pagkatapos basahin ang komento, mapipilitan ang mga vampira na baguhin ang kanilang mga plano, at mawawala ng tsansa si Seongwoo dahil alam na niya ang kanilang kasalukuyang mga plano. Ipinaalam ni Jisoo yun kay Seongwoo na nakakita siya ng maraming kapaki-pakinabang na potion sa bodega ng vampire manager na si Kim. Samantala, nakahanap si Hanho ng isang wireless charging battery item, at sinimula nilang e-charge ang kanilang mga mobile battery dito. Nakahanap si Jisoo yun ng white-colored potion, at ito ay tinatawag na treatment. Ang potion na ito ay tila maaaring gamutin at maalis ang iba't ibang mga impeksyon. Iniisip ni Seongwoo na ang potion na ito ay magagamit kaagad. Ginamit ni Seongwoo ang potion sa kaibigan ni Taesong, at bahagyang naging normal siya. Si Taesong at ang kanyang mga delinkwenteng kaibigan ay lubos na natutuwa tungkol dito, at sila ay nagpapasalamat kay Seongwoo mula sa kalooban ng kanilang mga puso. Sinabi ni Seongwoo kay Taesong na bantayan ang kanilang kaibigan dahil kapag siya ay nagdudulot ng gulo o naposes ng Vampire Lord, siya ay papatayin niya. Sinabi pa sa kanya ni Seongwoo na hindi siya pinagaling ng libre, at may gagawin si Taesong para sa kanya mamaya. Hiniling ni Seongwoo sa tatay ni Hanho, si Mr. Lee, na gamitin ang kanyang kakayahan. Naghanda si Mr. Lee na gamitin ang kanyang kakayahan, at pagkatapos niyang gamitin ito, isang shield ang nabuo sa paligid ng kanilang lugar. Ang lugar na ito ay maaari na ngayong magpagaling ng mga sugat, at si Mr. Lee ay may buong kontrol sa loob ng lugar na ito. Nagsisimulang bumuti ang pakiramdam ng lahat dahil naghihilom na ang kanilang mga sugat. Ang nanay ni Hanho ay naghanda ng pagkain para sa lahat, at ang pagkain ito ay magbibigay ng iba't ibang buff sa mga manlalaro. Lumalabas na walang sinuman maliban kay Seongwoo ang nakatanggap ng anumang eksklusibong quest. Sinabi ni Seongwoo kay Jisoo yun na maaari siyang sumama kung gusto niya dahil ang eksklusibong quest na ito ay hindi nauugnay sa kanya. Sinabi ni Jisoo kay Seongwoo na kahit na sumama siya, papatayin siya ng isang halimaw na mas masahol pa sa mga vampira, kaya naman kailangan niyang sanayin ang kanyang mga kakayahan. Habang nag-uusap sila, may nag-pop up na bagong notification. Ang lahat ng nakaligtas ay nasa Chapter 1 na ng larong ito. Pinabati ng admin ang lahat ng mga manlalaro na nakaligtas hanggang ngayon. Maraming buhay ang nawala sa mga pangyayari, at ang mga hindi umangkop sa bagong mundong ito ay naging mga halimaw. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsubok at kapighatian ay nagsisimula pa lamang. Kailangan nilang lumaban sa mga halimaw at kapwa-tao. Tanging ang mga matatapang lamang ang makakaligtas. Mayroong 4 na karagdagang babala sa mensahe. Ang event na ito ay tatakbo sa loob ng 7 araw, at sa mga araw na ito, hindi sila makakaalis sa rehiyon ng Suwon at Hwasong Fortress. Ang reward na ginto na igagawad sa mga manlalaro ay madodoble sa event na ito. Sa tuwing makakatalo ang isang second round player sa isang War Beast, bibigyan sila ng pagkakataong makatanggap ng combo card ng random. Isang boss na halimaw ang lalabas sa bawat rehiyon, at ang mga manlalaro ay makakakuha ng mga powerful item pagkatapos talunin ang boss. Si Seongwoo ay lubos na nasisiyahan matapos marinig ang mga kondisyon ng paghahanap na ito. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat.